Hello. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is Jess Sena. By the way, sa mga bago lang po sa channel ko, ako po ay dating welding teacher for almost 20 years po. 18 years po sa government at mapalad na nabigyan tayo ng pagkakataon makapagturo sa Adult Night High School, Lasal Green Hills at ICCT Colleges Foundation. Bago tayo magpatuloy, unang-una inaayaan ko po kayong lahat na mag-subscribe po sa akin channel. Ayan. Asusena TV. Paki-click na rin po yung notification bell at paki-like na rin and share. At kung may mga comment po kayo, pakisulat na lang po. Oo nga pa pula. Sorry. Ini-invite ko po yung lahat ng supporters po ni DJ Master Enjoy po na dito na po kayo mag-subscribe sa channel ko. Sa ngayon po ay hindi na po ako nag-upload ng mga videos doon sa dati kong channel na yan, DJ Master Enjoy, dahil nagkaroon po siya ng problema. Hindi ko po inaasahan po. So lahat ng aking mga supporters sa DJ Master, mga subscribers, mga viewers, iniimbitahan ko kayo na dito na po kayo sa bago kong channel na Asusena TV po. Okay, moving forward. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa politika po na mainit na po. Tungkol po sa national election na magaganap po next year, 2022. Ang ating tatalakayan ay may kinalaman sa mga presidential candidates po, yung mga posibleng maging presidente ng ating Pilipinas. At bago po ako magpatuloy, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ako po ay non-partisan po. Wala po tayong pinapanigang partido rito. At ito po ay aking opinion lamang at hihimay lang po natin kung sino po ba talaga ang mas karapat-dapat o qualified para tumakbo maging presidente ng Pilipinas. Ayun po, maliwanag naman po yan, no? Okay? Hindi na natin patatagalin. Okay. Unang-una, ano ba ang qualification na hinahanap para maging para maging qualified tayo para tumakbo ng yung pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa, which is the president po. According to the Constitution, ito po ay ayon sa batas, an individual may become president provided he meets the following criteria. Tingnan niyo po yung criteria, tingnan natin . Number 1, natural-born Filipino or Filipino citizen to. Pasensya na, hindi natin masyadong didetalye yung mga mga technicalities. No? Natural-born Filipino. O, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ay isang Filipino citizen po. O, tingnan natin muna, isa-isa natin, himayin natin. Si Bongbong Marcos. O, siguro maliwanag naman yan . Kung di ako nagkakamali sa batas, dapat kasi dapat ba ay ikay nanirahan dito ng at least 10 taon ka dapat dito para matawag kang kasi may mga instances na mga Pilipino pero citizen na ng ibang bansa. So may mga requirements yan. So si Bongbong Marcos, siguro maliwanag naman to, isa siyang natural born Filipino. Si Yorme, si Isko Moreno, natural born Filipino, qualified naman siguro. Ang ating the fighting Senator Pacquiao, isang natural born citizen, check. Si Lacson, ayan ang isa sa hindi na natin masyadong tatalakay yung mga vice president. Sa presidente lang tayo. Si Lacson, qualified naman, natural born citizen. Si Leni Robredo, ang ating kasalukuyang vice president. Okay, from Bicol region. At itong isa na paulat na hindi natutuloy si Sara Duterte. Pero kung sakasakaling siya ay mag-file ng candidacy, qualified din siya sa natural born citizen. Yan. A registered voter. Dapat ay botante ka dito. Siguro mga botante naman to mga to. Si Bongbong Marcos, si Yorme Isko Moreno, botante, si Pacquiao, si Lacson, si Leni Robredo, Sara, lahat naman yan, pasok naman dito. Must be able to read and write. Ito yung isa sa mga issue na
kine-question ng ating na ang qualification daw ng isang presidente ay napakababa. Kailangan lang must be able to read and write. Ibig sabihin, katulad ako, ako'y may kakayahan naman ako magbasa at magsulat. Ako'y natural born Filipino, botante rin po ako. Pwede rin pala akong tumakbong presidente. Ayon dito sa sinasabi ng batas. No? Mas able to read and write. Lahat naman siguro itong mga potensyal na kandidato para sa pagka-presidente ay may kakayahan dito. Yan. Ito, 40 years of age at the day of the election. Dapat sa araw ng election at least 40 years old ka. Si Bongbong Marcos, alam ko siyempre, lampas na yun ng 40 years. Si Isko, kababanggit lang kanina, napanood ko po yung interview niya with Karen Davila, lampas na siya. 40 plus na. Si Pacquiao, lampas na to ng 40 kasi lumaban siya kay Turman, no? Nasa 40 na siya. Si Lacson, si Lenny, mga 40 plus na. Si Sara, lahat naman qualified sa age. Ako, pasok din pala sa age. Tapos, must have resided in the Philippines. Yung sinasabi ko kanina, at least 10 years before the election. At least, dapat ito ay nanirahan ka ng 10 taon bago maganap ang eleksyon. Ito si Bongbong Marcos, dito naman nakatira yan. Si Mayor Isko, si Pacquiao, si Senator Lacson, si Lenny Robredo, si Sara. Lahat pasok po. Ako rin pasok dito. Ilang years na ako sa Pilipinas. Kaya nga dito sa usapin na qualification, parang diba, pwede ka nang tumakbo maging presidente. At least ikaw ay able to read and write. Mamaya, pag-uusapan natin yan, yung mga, kung ano yung advantage ng, siyempre, ng yung kanyang educational background. Siyempre, mahalaga rin yan, yung kanyang intelligence, di ba? Kasi ang iyong pangangasiwaan dito ay, hindi siya isang barangay lang o isang bayan o syudad, kundi buong Pilipinas. Kasama na dyan yung mga issues sa mga foreign issue, di ba? Yung mga foreign relationship natin sa ibang bansa, kailangan magaling ka mag-handle din dyan. Like for example, itong isang mainit na issues dito sa West Philippine Sea na kung saan ay nagkakaroon na, di ba, yung dispute, yung mga isla na inaangkin ng bansang China, yung ibang mga isla na sa tingin ng ating gobyerno ay atin, na ayon sa yung tinatawag na 200 exclusive economic zone. Hindi tayo masyadong maalam sa batas in particular kung anong mga article. Ayun lang po. Okay. Tingnan natin sino ba talaga may nakakaangat sa lahat. Advantage. Tingnan natin. Unahin natin pasensya na po. Ito yung sinulat ko lang. No? Hindi ko sinabing priority. Sinunod-sunod ko lang yung rito. Unahin natin. Kasi ito na po yung nakasulat sa akin lineup. Yung mga posible. Si Bongbong Marcos, in terms of experience, tingnan natin. Siguro sa experience, kung titignan, ilalabas na natin dito yung issue na siya ay anak ni ng ating dating namayapa na si Ferdinand E. Marcos. Tanggalin na po natin yan at tignan natin bilang individual, maging objective tayo, walang kinalaman yan, tanggalin natin para maging fair tayo. Okay, una, in terms of experience, siguro naman aware tayo na si Marcos ay maraming pinagdaanan yan. Hindi ko lang sigurado lahat, pero alam ko yan, isa yan, naging governor ng Ilocos. Hindi ako sigurado kung ito yung naging congressman din, no? Kasama yan. Ilang taon tapos naging senador, no? Mahaba-haba na ang kanyang karanasan kung titingnan natin na ang tanong, may kakayahan ba siya dahil meron siya sa local level ng karanasan ng paano patakbuhin. Kasi sinasabi nila ang pagpapatakbo ng isang bansa parang isang bayan din. Katulad kung ikaw mayor, nagpapatakbo ka, alam mo yung ins and outs, mga issues dyan. Kaya lang, ang pagkakaiba sa mas malaki dahil buong Pilipinas na. So palagi ko naman sa experience, si Bongbong Marcos ay qualified naman. Kung sa opinion ko lang po mga kaibigan, ayan, pasok siya dahil senator sa pagdating sa larangan ng paggawa ng mga batas,
knowledge siya, pagpapatakbo ng isang bayan o probinsya sa governor, yan. Okay, punta naman tayo kay Isko o Yorme. Kasi sa ngayon si Bongbong Marcos hindi pa maliwanag kung sino ang magiging katandem nito na Vice President. Hindi pa natin alam. Si Isko. Dito kay Isko Moreno, ito nga, nag-anunsyo na si Dr. Ong, yung doktor po, ang kanyang magiging kapartner po, magiging vice. Okay, kay Isko, pagdating sa karanasan, ayun nga, kanina kapanonood ko lang po, ito nagsimula sa councilor, tapos naging vice mayor, tapos humawak sa ibang posisyon sa gobyerno by appointment, at ngayon ay kasalukuyang mayor ng Maynila. So, na makikita natin, marami siyang ginawang pagbabago sa Maynila, yung literal na paglilinis, at isa sa mga napanood ko, yung pabahay na ginawa niya sa Baseco, isang magandang yung pabahay. Maganda para sa ating mga kababayan na kapos at walang kakaya magkaroon ng sariling bahay, isa yun sa mga ano niya. Ayan ang ano. Kaya siguro qualified din siya dito dahil, di ba, nagsimula siya tsaka ilang years. Matagal-tagal na raw siya sa gobyerno, mayigit 20 years. Katulad kay Bongbong, matagal na rin yan. Kaya tingin ko naman dito sa experience, okay rin, pasok naman. Si Pacquiao sa experience, ito yung nagsimula as, di ba, congressman, tapos naging senador. Sa senador, alam ko, unang term niya pa lang, tapos congressman. Siguro pagdating sa boxing, sobra-sobra sa karanasan ang ating pambansang kabao. Pero sa politika, nanggaling naman siya sa mababa, sa congressman, tapos papuntang Senate. Palagay ko qualified din naman siya dito. Yan. Si Lacson. Ito, dating naging PNP chief. Diba? Naging PNP chief to si Lacson nung yung panahon ni Erap. Isa to sa inaasahan niya pagdating sa pagsugpo sa mga kriminalidad dito sa ating bansa. At siya ay senador sa ngayon. Matagal-tagal na rin ang karanasan nito, matagal-tagal na sa Senado si Ping Lacson po. Kaya qualified din naman siya in terms of experience sa gobyerno po. Ang pinag-uusapan natin sa pag-handle ng mga posisyon sa gobyerno. Si Leni Robredo, ito hindi ako masyada, currently siya ang ating Vice President. Hindi ako sure sa kanyang background kung ito'y naging mayor ba o whatsoever muna. Kaya Vice President, ang kaganda dito, dahil nahawakan niya na yung pangalawa sa pinakamataas, siguro most likely meron na siyang ng overview o ng general picture kung paano patakbo ng ating bansa. Kaya, okay, check din siya dyan. At si Sara Duterte, ang anak ng ating kasalukuyang presidente, mayor. Tagal-tagal na rin siya sa mayor, pagiging mayor. Kaya siguro check din siya, pasok din sa experience sa gobyerno yan si Sara. Kaya hindi pa natin alam kung babawin niya sabi niya kasi atras na siya. Alam niyo naman sa eleksyon, anything can happen, maraming may mga strategy. Kaya itong darating na eleksyon sa pagkapangulo ay isa sa pinaka-exciting talaga, kakaiba kasi at saka first time na tayo nasa ilalim ng pandemya. Kaya napaka-importante na yung susunod na presidente dahil para kung paano ma-address ang ating problema sa pandemya dahil itong COVID-19, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Napakahirap kung paano tugunan dahil talagang hindi naman talaga nakapaganda ang lahat. Kaya malaking factor po ito kung sino yung mananalo dito para ipagpatuloy yung pag-handle sa itong pandemya na to at kung paano maibabangon ang ating ekonomiya dahil siyempre marami talagang bumagsak ang ekonomiya dahil sa COVID-19. Maraming nawala ng trabaho, nagsarang mga negosyo, mga kumpanya, marami nagugutom. O mapapansin nyo nga sa kalsada, mas marami po ang mga nangangalakal na ngayon, nag-ano ng mga basura, na isang indication talagang marami pong naghihirap na.
Ang hirap magkasakit ngayon, napakamahal po pag ikaw ay nagkasakit sa private, pag lalo COVID. Ang kaso, naku, ang laki po sa totoo lang po. Kaya, sana po yung susunod na kung sino man yung papala din maging presidente ay mabigyan ng magandang programa, lalo sa mga may kinalaman sa kalusugan, sa pagtugon sa COVID na to. Naku, napakahirap. Hirap na hirap ng ating mga kababayan. Lahat, kahit ako nakakaranas talaga ng matinding hirap. Kailangan ng matinding pagtitipid na hirap po talaga ngayon. Ang bilihin, tuloy ang pagtaas, ang daming gastusin sa gamot. Pero ang sweldo, hindi naman siya talagang, kasi ano yan, mahal po ng bilihin sa atin. Kumpara sa ibang bansa, ang kanilang sweldo ay nakakasapat o sobra pa nga. Dito sa atin yung proportion talaga dun sa sweldo tapos sa presyo ng bilihin talagang madalas talaga kulang po talaga. Siguro nakakaluwag lang yung mga talagang matataas ang posisyon, malalaking sweldo, yung mga OFW sa atin sa abroad. At saka nga po pala, ito ay mahalaga rin sa ating mga kababayan dyan na nasa ibang bansa, yung mga OFWs na ito po, sana'y mapakinggan nyo, mapanood nyo itong aking tinatalakay dahil siyempre kasama kayo rito. Dahil kung kayo may plano na bumalik sa ating bansa, kasama kayo rito sa maapektuhan, siyempre yung mga pamilya na narito sa bansa natin. Okay, so pasok naman sila dito. Okay, this time, himayin natin ang educational background. Siyempre, though ang nakalagay po sa ating batas ay sinasabi lang ay must be able to read and write. Sa opinion ko po, siyempre, mahalaga rin po yung may pinag-aralan ka, at least, at saka yung talino. Kasi sa pagiging presidente, hindi naman pwedeng panay pagganahin mo ito, puso lang, walang talino. Lalo kung may mga sensitive issues na dapat i-address. O katulad ng ganyan sa West Philippine Sea, hindi ka pwedeng pabigla-bigla. Nakasalalay dyan ang katayo ng ating mga mamamayang Pilipino. Hindi naman makipaggirahan tayo, ganun-ganon. Hindi ganun yun. Kaya kailangan maging maingat ka, maging mapanuri ka talaga. Yung discernment mo talagang isa ka ibubutin lahat. Kailangan may vision ka. Pag presidente ka, dapat may maganda kang plano, no? May vision ka, ito gusto mong mangyari. Kaya mahalaga para sa akin din. Pero since hindi nakalagay sa ligang batas, siguro para sa akin isang plus factor po to, itong educational background or intelligence. Okay, tignan natin. Si Bongbong Marcos, siguro naman, hindi naman to maitatanggi na si Bongbong Marcos. Siyempre, Marcos yan. Pag sinabing mga Marcos, nasa kanilang pinagmulan. Tulad ang ating dating President Marcos, ay tinuturing na isa sa pinakamatalinong naging presidente dahil sa isa po siya sa naging top notcher sa bar. At hindi ako nagkakamali, parang kumuha siya, nakakulong siya noon ng mga panahon na yun. Kaya sa talino, sa pinag-aralan, walang question kay Bongbong Marcos. Ito yung nag-aaral sa ibang bansa. At saka makikita niyo sa kanya yung pag ini-interview. Talagang magaling siya mag-handle ng mga question, kaya niyang sagutin talaga. May vision siya. Ayun ang kaya qualified si Bongbong Marcos dito. Okay, pagdating naman kay sa ating kay Isko, si Yorme, Isko Moreno, ito minsan ang binabatong issue sa kanya dahil dati lang siyang basurero, kulang sa pinag-aralan, mga ganun-ganun. Pero sa totoo lang, sa hindi nakakilala, binabanggit naman ni Isko Moreno, nakapag-aral naman siya, nagpatuloy siya ng kanyang pag-aaral. Nabanggit niya pa nga siya, nabigyan siya ng makapag-aral sa Harvard. Yun, napili siya. Nag-aral po siya. Kaya, at saka, sa mga interview, kung makikita natin, magaling din sumagot si Isko Moreno. At, prangka. Straightforward talaga si Yorme sumagot. Ang isa sa narinig ko maganda sinabi hindi dahil ako po yung maka-Isko. Yun ang maganda sinabi niya sa interview ni Karen Davila na napanood ko. Kung ano man po daw ang nasimulang magagandang project, lalo na rito sa build ng kasalukuyang gobyerno, ay ipagpapatuloy niya. Ayun.
Yun sana, ganun kasi ang mapapansin natin, yung mga dati po, yung mga nangyayari ng mga karaang administrasyon, ang nangyayari, pag programa nung nakaraang administrasyon, tapos may bago, hindi na itutuloy. Sasabihin, hindi ko naman programa yan, ang baka matandaan yung dating presidente, kaya bago na naman. Ganun, paulit-ulit. Tapos nga, may mga pagkakataon, di ba, may mga na ipakulong pang presidente. Sa kanya, itutuloy niya. Kaya yung magandang nakikita ko sa kanya. Pero syempre, pag may mga nakita raw siyang yung mga tiwali na hindi karapat, hindi siya magdadalawang isip na tanggalin sa pwesto. At saka syempre, mas bubusisiin niya yung mga kontrata. Kailangan it is governed by law. Dapat nasa batas na, nasa tama. Kaya maganda rin. Kaya sa educational background, qualified naman si Isko Moreno. Si Senator Pacquiao, ayan. Ito, isang issue na binabato rito na sinasabi raw, hindi po ako may sabi, na yun nga, yung kanyang mga diplomang nakuha ay hindi lehitimo. Pero may mga pinakita naman si Senator Pacquiao, makatibayan na siya nakapagtapos dito ata sa Pamantasan Lungsod ng Makati, nabanggit. Yan, kaya kung titignan natin, qualified kung lehitimo yung kanyang mga pinapakitang katibayan sa kanyang natapos sa pag-aaral. Yan. Si Lacson, si Senator Lacson, siguro naman ito ay tagal sa Senado. Hindi lang ako masyadong sa kanyang tinapos, pero being the former PNP, sigurado to, may qualification to in terms of educational background. Pasok naman siguro yan si Senator Lacson. Ito si Leni Robredo, isa tong abogada, lawyer to, alam ko, hindi ako nagkakamali po. Kaya pasok na pasok yan sa kanyang qualified naman. At si Sara Duterte, isa ring lawyer, kaya qualified din yan in terms of educational background. So ayun naman sila. Sa talino pala, dito, kay Senator Pacquiao, yung kanyang meron din siya sinasabing 22 rounds agenda, yung plataforma niya. Kaya, mahirap kasi usgaran isang tao, din natin alam. Ito, palagi ko lahat naman sila, may mga intelligence lahat yan. Wala naman sigurong, ito, katulad si Pacquiao, naging senador, lang naman walang talino yan. Lahat yan, may kanya-kanyang talino na kung ano man meron sila. Kaya qualified sila dyan. Dito tayo sa sincerity, yung sinseridad. Yung katapatang maglingkod, tignan natin. Kay Bongbong Marcos, siguro, katulad dito, nung tumakbo siyang vice president, nakita natin na bagamat na siya natalo, may sinasabi mga issue na sabi daw na nagkaroon ng dayaan, pero nakita natin ngayon na willing pa rin siyang takbo. Kaya palagi ko naman yung willingness niya, nakikita natin yung eagerness na gusto niya talagang maglingkod sa ating taong bayan. Kaya check naman siguro dito. Si Isko Moreno, makita natin ang kanyang pagkalinga sa kanyang sa mga Manileño. Nakikita natin yung kanyang willingness. Sabi niya nga, yung kasalukuyang sitwasyon natin dahil sa pandemya, siya nagtulak sa kanya para siya tumakbo na bilang presidente. Siguro, si Pacquiao, ito rin ang kanyang nais sugpuin na yung korupsyon sa gobyerno. Ayan. At willing din siya na maglingkod. Talagang bagamat may mga batikos na inabot siya, tinuloy niya pa rin ang kanyang plano na pagtakbo. Kaya si Leni Robredo, si Lacson. Ito, matagal na si Lacson sa gobyerno, sa karanasan. Palagi ko, sincere naman na siya na maglingkod sa ating bayan. Yan, si Senator Lacson. At si Leni Robredo bilang kasalukuyang Vice President, nakita natin nagbibigay siya ng mga tulong. At sinasabi niya siguro kung mas mabigyan siya ng pagkakataon maging presidente, mas marami siya magagawa. At si Sara Duterte na
nakikita natin na marami rin mga sumusuporta dahil sa yung kanyang bino na hukbong pagbabago. Maraming supporters. Nakikita natin sa kanya yung sinseridad din. Kaya lahat naman para sa akin ito yung opinion ko lamang, bali sa aking pagsusuri ay qualified naman. Okay, ano natin muna rito. Bigyan ko lang kayo kuha tayo ng quote sa Bible lang po na may kinalaman sa pamamahala. Sabi po rito sa Roma 13, pagpapasakop sa mga namamahala. Ito yung gabay, tingnan natin. Ano ba yung sinasabi rito sa 13? Roma 13, ang bawat isa ay dapat magpasakop sa nakakataas na kapamahalaan sapagkat walang kapamahalaan maliban doon sa nagmula ng Diyos. Ang mga kapamahalaang iyon ay itinakda ng Diyos. Yun. Ang sinasabi sa atin, tayo ay magpasakop kung sino man ang mamumuno sa ating bansa. Dahil ayun po ay tinakda ng Diyos. Kaya nga ang sino mang sumasalungat sa kapamahalaan ay tumatanggi sa batas na mula sa Diyos. Ang tumatanggi ay makatatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ito ay sapagkat ang mga namumuno ay hindi nagbibigay takot sa mga gumagawa ng mabuti, kundi sa mga gumagawa ng masama. So maliwanag dito kung titingnan natin, kung kukuha tayo ng base dito sa Bible verse ay chapter Roman 13 ay ang sinasabi magpasakop. Dahil ayun po ay itinakda ng Diyos, ayun po ang kanyang kalooban. Kaya ang masasabi ko lang po dito, sana kung sino man ang maluklok at palarin sa susunod na eleksyon, malapit na po to sa May 2022 ay dapat ay tanggapin natin, kilalanin natin dahil ayun ang kalooban ng Panginoon. Kaya kung sino man ang mananalo dito, para sa akin po, ayun ang kalooban ng Diyos na mangyari. Pero dapat tayo'y maging mapagmasid din, ingatan natin ang ating boto dahil ayun ang karapatan lang natin, ma-exercise natin, bantayan natin mabuti ang eleksyon, ang mga bilangan. Dahil may mga napapabalita na sabi, ewan natin kung may katotohanan na hindi pa man nagaganap yung eleksyon, meron na raw mananalo. Yung isang napaload ko sa YouTube, mahirap ako sa isang bagay na wala tayong sapat na katibayan. Kaya ilang po sana kung sino mang ang palarin sa kanila, ay sana'y kilalanin natin, tanggapin natin at suportahan natin, at sana kung sino man manalo rito pagkatapos ng eleksyon ay magkaroon ng reconciliation, bagkus ay tumulong yung mga lahat naman sila ay may magagawa. Sabi nga yung kung hindi ka sana dapat hindi ka maging parte ng problema because ikaw you'll be the solution to the problem. In our own little way, bawat isa sa atin ay siguro maaaring maliit lang ating magagawa, pero yung maliit na yon na pwede natin magawa ay pag nagsama-sama ay malaki ang impact sa ating bansa. Kasi talagang matagal, medyo napag-iwanan na talaga tayo ng ibang bansa, isipin nyo, mga kalapit bansa natin. Hindi dahil ako po ay maka-Duterte, nakikita naman natin, siguro, hindi natin may maraming ginawang infrastructure, kaya nga ito isa sa pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas in terms of infrastructure na nilaan, trilyon. Napakarami pong mga tulay, kalsada, mga ports, irrigation na pinagawa, mga classroom, marami po. At itong isang magandang balita ay inaprobahan na po na sisimulan po by next year yung PAREX, yung Pasig River Expressway. No? Napakaganda po niya. Isipin nyo, doon na magkakaroon ng elevated expressway sa Pasig River. Isipin nyo, ang laki magiging impact niyan. Ang laki mababawas na dadaan sa EDSA. Isipin nyo. Tapos idagdag nyo pa yung pag nabuksan ng MRT 7 papuntang
papuntang Fairview, di ba? Dito sa Commonwealth, papuntang sa Del Monte, Bulacan. Naku, pag nagsabay-sabay na yan, tapos nagkakaroon din dito ng extension papuntang Cavite. LRT dyan, yan. Saan pa yung mga... Tapos na nagkaroon ng mga bagong tulay dito sa Pasig River, yung BGC, Ortigas Link Bridge, yung Pantalyong Bridge, meron tayong Binondo Bridge. Ano pa ba? C6, ito ginagamit na. Meron pa tayo dito sa sa C5. May ginagawa na rin diyan na papuntang Rizal kung ako nagkakamali. Tapos meron po diyan yung tatawid ka ng South Luzon Expressway, yung link doon. Pagpupunta ka ng Cavite, yung ginawa na, tapos na po 'yun. Ang dami po. Kaya itong Pasig River Expressway, pag ito po ay nagawa, ay napakalaking tulong. Malaki po ang, I'm sure, magiging epekto sa traffic o mas lalong luluwag. Ito po daw ay expected 5 taon matatapos at merong, ano ba? Kung ako nagkakaw, 95 billion, napakalaki po. Through San Miguel Corporation, si Ang, isang partner ng ating gobyerno sa pribado na tumutulong, napakalaki. Tayo thankful po kay Ang dahil malaki po ang kanyang naiambag sa pagunlad ng ating bansa. Kaya sana lang po kung sino man ang papalarin dito sa 6 na kinabanggit, kay Bongbong Marcos, Isko Moreno, si Manny Pacquiao, Ping Lacson, Leni Robredo at Sara Duterte, kung siya itatakbo ay suportahan natin at kilalanin natin at pag magtulong-tulong pagkatapos ng eleksyon, wala nang politika. Kung ano may tutulong ng isa, tumulong. Kasi kung lagi tayo hanapan ng butas na lang, sisihan, we are trying to finger point to the other candidates or walang mangyayari, turuan, siraan. Dapat laging moving forward tayo. Yung mga nakaraan na tapos na, hindi na natin mababago yun. Yung mga binabanggit dito, may magalit sa atin yung mga sinasabing mga martial law. Ilang taon na po, ilang dekada na diba, sabi naman po nasa Bible na kung ang Diyos nga po ay papatawad, sino pa kaya tayo? Ang Panginoon ay walang kasalanan yan, pero pinahirapan at pinatay pa, pero nagpatawad pa rin. Tayo pa kaya? Lahat naman tayo may mga lapses, may mga pagkukulang bawat isa po sa atin. Para sa ikagaganda naman ng ating bansa, sana ay magpatulungan tayo. At bantayan natin maigi, sana ang mangibabaw yung talagang tunay na kahulugan ng demokrasya, na galangin natin kung ano ang nais ng nakakaraming Pilipino. Kung ano yung nakakarami, yun ang mananalo. Yun ang dapat na masunod. Yun po. Okay, sa ngayon, wala pa si Bongbong Marcos, wala pang kapartner na si Isko Moreno, ito si Ong, si Dr. Ong, si Pacquiao, hindi ko pa rin alam sino ang magiging possible tandem. Si Lacson, ito si Tito Soto. Ay, by the way, may mga lumalabas, sabi Bongbong Marcos, si President Digong, Rodrigo Duterte, sinasabi. Pero wala pang confirmation. Si Leni Robredo, hindi ko pa rin alam kung sinong vice nito. Si Sara, wala pa rin. Ayan po, sana po ay nabigyan ko kayo ng ng perception, nagkaroon kayo ng idea, o na-enlighten kayo kahit papaano sa aking video na ginawa. Dahil sa bandang uli, tayo rin naman mga maliliit na taong bayan ang makikinabang at kung hindi magiging maganda ang magiging susunod na presidente, tayo rin ang magiging apektado dito, kawawa. Lalo na yung maliliit na katulad natin. Kasi yan lang po. Sana po ay nakapagbigay ako ng konting kaliwanagan sa bawat isa po. Yan po. Okay, punta na tayo sa batian portion. Batiin natin yung ating mga Ayan, ang ating kaibigan from Pasig Mega Market, si Wawi Pandapatan. Shoutout sa iyo. Supportahan nyo siya. Pag nagawi kayo sa Pasig Mega Market, dyan sa stall 107 po siya. Mga gadgets na mga minibenta po. Yan.
At ang ating may kaibigan tayo dyan sa Biyeheros, kila Ate Ligaya, sa iyong family. Shoutout sa inyo. Yan, pag pupunta kayo dyan sa Biyeheros, mga murang gulay po. Yan, dyan kila Ate Ligaya. Yan, makikita nyo dyan. Sino pa ba? Ang ating mga kabatch 1987. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, including may batch 1994 po, yung mga aking mga kaklase dati. Ang ating mga kaibigan dyan sa Marikina. Tapos dito sa Central Office. Siyempre sa aking mother, shoutout sa iyo ma. Sa aking mama Lydia, sa aking mga kapatid, si Utol Manny, Utol Kiko, sa aking family, si Lovely Daphne Azucena, si Christian J. Azucena, at saka aking wife na si Joy, si Joanna Paulita Balagtas Azucena. At saka nga pala yung mga aking dating mga estudyante sa REPSI. Hindi ko na kayo may isa-isa. Shoutout sa inyo. Ingat kayo. Sa aking mga co-teachers dyan, wala naman pong nagbago. Ganun pa rin ang ating, yung puso natin, nasa REPSI pa rin, bagamat nalipat na tayo sa iba, pero hindi naman tayo nakakalimut. Kaya, sana one of these days ay makapagkwentuhan tayo dyan. Ayan. At saka nga pala, gusto ko pong inform kayo na sana supportahan nyo rin aking Facebook page. Ayan. Jess Azucena's Facebook page. Kung meron kayong mga online services na gusto nyong na nais nyo, for example, mga Shopee, Lazada, mga Nike, Adidas, o anything, any online services na nais nyo, punta lang po kayo dyan at marami po kayo makikita mga dyan. I-click nyo lang po yung link na nakapost dyan at mapupunta na po kayo sa nais nyo po. At kung may mga comment po kayo, pakisulat lang po. Okay. Ayun lang po. Ano pa ba? May nakalimutan ba ako? Ulitin ko yung mga aking mga supporters, mga subscribers ko po sa DJ Master Enjoy. Dito na po kayo lumipat sa Azucena TV. Kung paano nyo ako sinuporta, sana ganun din ang pagsuporta nyo dito sa bago kong channel. Kasi hindi na po ako nag-upload doon. Kaya lang patuloy na marami pa rin subscribers. Kasi po nagkaroon siya ng problema po na hindi ko po inaasahan. Kaya sayang nga po dahil marami-rami na tayo ron. Kaya balik na naman tayo sa simula. Ganun talaga. Sabi nga, pag may tiyaga, tiyaga lang po tayo sa ngayon. Ayun po lang po, mga kaibigan. Maraming salamat po. At sa sinamahan nyo po ako sa aking video na ito mula sa simula. Ayun, abangan nyo yung mga video na gagawin ko. Ang isang ipipicture ko yung paano mag-drive ng isang ng automatic na motor. Katulad yung motor ko, yung Mio 125. Tuturo ko para may matutunan kayo, yung mga gusto matutong mag-drive dyan ng motor. Yan. Okay. Ayun lang po. Sa ngayon, ayun lang po muna. Abangan yung mga susunod kong videos na gagawin. Okay. Pansamantala nagpapaalam po si Jess Azucena. Nagsasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Babu.